Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Papunta doon ang babero mo. Natitiyak ko, yun ang aswang. Barilin nyo kapag nakita nyo. Chef, ang bilis ng baboy mo. Nawala ka agad siya sa ilalim ng kagubatan. Kung makatakas man siya ngayon, siguraduhin natin na sa susunod yung pag-atake. Siguradong mapapatay na natin siya. Chef, sigurado ka bang aswang yon? Siguradong sigurado ako. Paano naman kayo nakasisigurong aswang nga yung baboy mo na yon? Hindi yon magpapabalik-balik sa bahay ni Igna na buntis. Kung hindi yon aswang. Nakakatakot naman pala kung aswang yon. Mabuti siguro, bumalik na lamang tayo sa outpost. Kasi kung bumalik yon, sigurado patay tayong lahat. Anong laban natin sa mga aswang na yan? Mauna na ako sa outpost, ha? Subukan mong iwan ako. Chip, nararamdaman ko, hindi pa lumalayo ang baboy Ramon Leona. Maghihintay lamang yon ng pagkakataong makaatake. Wag naman, Igme. Ngayon, na-realize ko na, hindi pala talaga ako karapat-dapat na maging tanod. Magre-resign ako bukas. Akala ko ba, gusto mong maglingkod sa barangay? Bakit ngayon? Nagiginig ang tuhod mo. Marami namang paraan para makapaglingkod. Pwede naman akong maglingkod bilang kagawad. Kung takot kang makipaglaban sa mga nakatatakot na nilalang, paano mong poprotektahan ang iyong nasasakupan? Ganon ang lingkod barangay. Kayang-kayang makipagsagupa alang-alang sa kanyang nasasakupan. Mahigit 12 taon na ako nawala sa lugar namin. Ngayon, babalik na ako. Ano kaya nangyari sa amin? Kumusta na kaya ang mga taong naging bahagi ng buhay ko sa lugar na yun? Miss na miss ko na sila. Sana lang mahintay mo ako. Sana lang makilala mo pa ako at makilala pa rin kita. Wala naman akong ibang hangad kundi makita ka sa pag-uwi ko. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nagpapatibok ng aking puso. Mama, gising pa kayo? Paanong hindi ako makatutulog? Nakarinig na naman ako kagabi ng mga ingay. Alam mo naman kaming matatanda. Konti na lang ang tulog. Nararamdaman ko na naman ang pakiramdam na ito noon. 12 taon nang nakararaan. Nararamdaman niyo uli ba na may mga aswang? Oo. Kaya nga hindi ako makatulog ng maayos. Sa totoo lang, ma, nagkagulo kami mga tanod kanina sa pagruronda. Bakit? Anong nangyari? May baboy mo kasing pabalik-balik sa silong ng bahay ni Igna, yung buntis. Agad ko ring naramdaman ang presensya ng aswang. Kaya nga, niyaya ko ang mga tanod ko na hulihin ang mga baboy mo na yon. Mga aswang nga sila, Igme. Marahil ay hinahanap nila ang apo ko, ang pamangkin mo. Kaya nga ho, hanggat maaari makumbinsi natin si Ryan na wag nang umuwi rito. Paano natin gagawin yon? Nung 1 buwan pa siya tumawag na uuwi siya pagka-graduate niya. Ano? Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari noon.
Kaya mahirap makaisip ng maidadahilan sa kanya para pigilan siyang umuwi rito. Isa pa, may bahay rin sila dito. Lalo't mag-isa na lang siya sa Maynila ngayon. Kaya mapipilitan talaga yung umuwi. May tumatawag sa cellphone ninyong mama. Nako, si Ryan. Ako na ang kakausap sa kanya. Sige. Hello? Hello, Tito. Mabuti po kayo nakasagot ng po ni Lola. Bakit ka napatawag? Kung may plano kang umuwi dito, huwag mo nang gawin. Grabe naman kayo, Tito. Gusto ko lang naman magbakasyon. Bakit parang ayaw niyo akong magbakasyon dyan? Miss na miss ko na ang Lola. Basta magulo ngayon dito. Tsaka ka na lang umuwi dito. Nandito na ako sa terminal. Sunduin niyo na lang ako rito. Amal kasi ng renta ng habal-habal. Kaya kung pwede, sunduin niyo na lang ako. Ano daw? Nasa terminal na siya. Nagpapasundo sa akin. Sinasabi ko na nga ba? Ang lihim na iniingatan ng pamilya ni Ryan na unti-unti niya nang matutuklasan sa kanyang pagbabalik. Tandang-tanda pa niya ang mga pangyayari sa nakaraan. Ang biglaang pagpapasya ng kanyang lola na ilipat siya sa Maynila upang doon magpatuloy ng pag-aaral. Biglaan ang mga pangyayaring yun. Masakit man sa loob ng lalaki ang mga bagay na yun, pero wala naman siyang magawa. Dahil nasa murang edad pa lamang siya, hindi niya maunawaan ang mga nangyayari noon. Ang kinatatakutan ng lola Selena niya at ang tito Igmi niya ay unti-unting mabibigyan ng linaw sa kanyang pagbabalik sa probinsya. Wala pa rin palang nagbago dito, Tito, no? Lubak-lubak pa rin ang daan patungo sa atin. Ayaw kasi ng mga rebelde na maging maayos ang kalsada dito. Sila lang ho ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang daan dito? Oo. Sa tuwing may gagalaw ng kalsada para ayusin, ilang araw bago simulan, may namamatay at NPA ang pinagbibintakan. Sigurado ho kayo? Mas mabuti nang matuon sa mga rebelde ang isip mo kesa sa mga aswang. Natigilan ho kayo, Tito Igmi. May naiisip lang ako. Anong naisip nyo? Bakit ka nga pala nagbakasyon rito? Alam mo na baga, madilim at magulo ang sitwasyon sa pagitan ng mga militar at NPA. Hindi ka mag-i-enjoy sa bakasyon dito. Tito, bago pa man ako umuwi dito, nag-search na ako tungkol sa mga lugar natin. Hindi na po naka-red alert ang military sa lugar natin. Ibig sabihin lang nun, safe na po ang lugar na to. Nagtataka nga po ako sa inyong dalawa ni Lola eh. O bakit parang ayaw na ayaw nyo ko umuwi dito sa atin? Nakakapanibago nga kayo eh. Sabik na sabik akong umuwi sa atin, pero kayo, parang ayaw nyo akong umuwi dito. Nandito na tayo. Bilisan mo dyan at pumasok tayo sa loob kaagad. Wala ba kayong napapansin dito? Halos lahat ng mga bahay nagsasara ng bintana at pinto. Ano bang nangyayari? Bilisan nyo nang pumasok sa loob. Dalian ninyo. Ano bang nangyayari? Dito na lang namin sa loob ipapaliwanag. Bilisan na natin. Sige ho. Dali!
Grabe. Parang naulit yung nangyari noon. Ganito rin kagulo nung umalis kami. Nagmamadali kaming umalis sakay ng kotse ni na mami at daddy. Apo, Hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo sa mga aswang na yan? Mama, sabihin na lang kaya natin sa kanya ang totoo. Bakit tito? Ano ba talagang meron? Bakit halos lahat ng mga bahay dito takot na takot? Bakit nagsasara sila ng pintuan at bintana? Ano bang kinatatakutan nila? Apo, ano kaya kung bumalik ka na lang muna sa Maynila? Ho? Para naman sa kapakanan mo ang iniisip ko. Lola, sa loob ng 12 taon, naging sunod-sunuran sa inyo ang mami at daddy ko. Nagsawalang kibo lamang ako, pero ngayon, malaki na ako. Sarili ko ng desisyon ang masusunod. Sina mami at daddy nga, hinayaan na akong magdesisyon para sa sarili ko. Kaya nga hindi nila ako napilit sumama sa kanila sa Amerika. Dahil gusto kong hanapin ang sarili kong buhay sa lugar na to. Pero Apo, Aswang na naman kinatatakutan nyo. Hindi naman talaga mga NPA o mga rebelde, di ba? Nananahimik ang mga yun tapos gagawin nyo pang kasangkalan. Kawawa naman sila. pasensya na. Pero naramdaman nilang darating ka. Bago ka pa man makarating dito, nanggulo na sila. Pwes, gusto ko silang harapin, Lola. Kung ako ang dahilan kung bakit inalayo nyo ko dito noong 12 taong gulang pa lamang ako, gusto ko silang makaharap ngayon. Gusto ko silang kausapin para malaman ko kung bakit nila tayo ginugulo. Wala nang nagawa sina Selena at Igni sa nais ni Ryan na kahit anong pagbabanta nila sa lalaki, hindi na ito umeepekto sa binata marahil dahil lumaki ito sa Maynila. Pinagtatawanan lang sa lugar na kanyang kinalakhan ang mga kwentong tungkol sa aswang. Lalo lamang nanabik si Ryan na hanapin ang kanyang childhood sweetheart. Alam niya at nararamdaman niyang naruroon pa rin sa lugar sa probinsya nila ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Lihim itong umalis at hindi nagpaalam sa kanyang tiyuhin at sa kanyang lola dahil alam niyang hindi naman papayag ang mga ito na maglalabas siya ng bahay. Lihim itong umalis sa malaking bahay nila at nagpasama sa kanyang kaibigang si Gume, anak ni Igme, para lang puntahan ang bahay na hinahanap niya. Mawalang galang na ho. Magtatanong lang po sana ako kung kilala niyo po si Elena. Yung pong nakatira dun sa malapit sa biyak na bato. Bakit mo siya hinahanap? Bakit po kayo natatakot? Ayaw naming magsalita ng anuman tungkol sa babaeng hinahanap mo. Umalis ka na dito. Sa iba ka na lang magtanong. Pero po, Diyan ka na. anong nangyari dun? Ayaw nilang pag-usapan ang pangalan ni... Ni Elena? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganun ang reaksyon ng mga tao kapag nababanggit ang pangalan ng babaeng hinahanap mo? Kay Elena? Aalamin ko ang katotohanan. Pasensya ka na, Insan. Hindi rin kasi ako pwedeng magsalita ng kung ano tungkol sa kanila. Lubhang matalas daw kasi ang padinig ng mga kagaya nila. Doble pa sa sensitive na pandinig ng mga aso. Basta, samahan mo na lang ako. Baka nandun pa rin sila sa dati nilang tirahan. Hindi na siguro ako sasama sa'yo. Nakatatakot ang mga reaksyon ng mga tao eh. Baka kung anong mangyari sa atin. Bibigyan kita ng 1,000. Samahan mo lang ako. Ano, okay na sa'yo? Gawin mo ng 2,000. Sasamahan kita. O sige, 2,000. Mga kausap ko lang siya.
Sige, G, Mukha ka talagang pera hanggang ngayon. mayaman ka naman eh. Sige, tara na. Baka dun sa unahan, may mapagtanungan tayo. Kapag nalaman ni tatay na sinasamahan kita dito, pagagalitan ako nun sobra. Ikaw ba? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Oo naman, insan. Bakit ikaw? Hindi ka ba naniniwala? Hindi. Totoo ang kwentong aswang. At ang pupuntahan natin, may lahing aswang. Kung mamalasin, hindi na tayo makakalabas pa dito. Ang ganda-ganda ng araw oh. Kung totoo may aswang, malalaman natin. Pero hindi ako naniniwala. Kung hindi lang sa 2,000 bigay mo hindi talaga ako sasama. Bilisan mo na. Para makarating ka agad tayo sa bahay ni Elena. Hindi mo ba talaga napansin kung nandito pa sila? Wala namang nagkaka-interes sa buhay ng pamilya ng babaeng yun. May ilap kaya sila sa mga tao. Simula nang umalis ka, hindi na rin naglalabas ng bahay si Elena. Kaya halos wala na rin akong balita sa kanila. Lagi ring nakasaranggit ang bahay nila. Lumalabas man ang mga kapamilya niya, gabi na. Kaya halos wala nang nakakapansin. Ganun ba? Malalaman ko ngayon ang dahilan kung bakit inilayo ako ni Lola sa lugar na ito noon. Bakit? Hindi ba rin ba sinabi sa'yo ng mami mo ang dahilan? Bakit insan? May alam ka ba? Kwento lang naman ni tatay. Nakikinig lang ako habang nagkukwentuhan sila. Anong alam mo? Ang sabi ni tatay, kaya ka daw pala ipinadala sa Maynila dahil... Gumar! Ryan! Si tatay, nasundan tayo. Salubungin mo siya. Sumama ka na pag-uwi. Ano? Paano? Ako nang balas sa sarili ko. Gusto ko talaga makita sa Elena. Babalik na lang ako. Sige na. Wag na wag mong sasabihin na pupunta ako sa bahay ni Elena. Gumar! Ryan! Sige na. Puntahan mo ng tatay mo. Iwanan mo na ako. Nasaan si Ryan? Ay, hindi ko po alam, itay. Anong hindi mo alam? Huwag mo nang pagtakpan ang pinsan mo. Kailangan masundan ko siya. Delikado ang gagawin niya. Mapapahamak siya kung itutuloy niya ang pagpunta sa lugar ng mga aswang. Itay, Alam kong kinausap ka ni Ryan. Kung gusto mong mabuhay pa ang pinsan mo, sabihin mo na sa akin kung saan siya dumaan para masundan ko kaagad siya. Hindi dapat siya makarating sa bahay ng mga aswang. Mapapahamak ang pamangkin ko. Naliligaw na yata ako ah. Hindi ko na alam kung saan patungo itong nilalakaran ko. Hindi ko na makita yung daan papunta kina Elena. Matagal na panahon din akong hindi nakakapunta sa kanila. Bahala na. Ipagpapatuloy ko na lang paglalakad ko sa masukal na kagubatan. Baka mamaya muli kong makita ang daan patungo sa kanila. Ano tong naapakan ko? Hindi! Mahulog ako! Yeah! si Pinsan! Mukhang nadali siya ng mga aswang. Sinasabi ko na nga pa. Sobrang kulit kasi ng Ryan na ito. Anong gagawin natin, itay? Ano pa? Gawin ang lahat para makita lang ang pinsan mo. Kung sinabi mo kaagad sa akin kanina kung saan siya dumaan, sana nasundan ko na siya. Hindi na sana umabot sa ganito ang pinsan mo. Kawawa naman ang pinsan ko. Akala niya kasi
Hindi totoo ang kwento tungkol sa mga aswang. Kung alam niya lang ang nangyari sa kanya noon, siguradong isusumpa niya ang lugar na ito. Hindi niya na nanaising pang bumalik sa baryong ito na pinamumugaran ng mga aswang. Anong nangyari? Nasaan si Ryan? Pasensya na ba? Hindi ko sila naabutan. Anong hindi? Hindi mo ba alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya sa lungga ng mga aswang? Alam ko. Pero wala na akong nagawa. Lungga ng mga aswang ang pinasok niya. Kahit kami, hindi rin namin magagawa ang sundan si Ryan. Hindi namin makita ang daan. Niligaw na kami ng mga aswang na umaalaaligid doon. Pabalik-balik na lang kami sa lugar kung saan kami nanggagaling. Ang apo ko! Ang apo ko! Mapapahamak ang apo ko! Sino ka? Saan ako naroroon? Nandito ka sa bahay ko. Sino ka? Hindi mo na kailangan malaman. Ang mahalaga, magaling ka na. Ano palang nangyari sa akin? Nahulog ka sa patibong namin. Patibong? Marami kasi ang nagnanais na manakit sa amin. Na gusto kaming patayin. Kaya bago man sila makarating sa bahay namin, nauhulog muna sila sa patibong. Bahay ito ni Elena. Sino ka? Paano mo ako nakilala? Ikaw si Elena? Ha? Ako si Ryan. Ryan? Ang childhood sweetheart mo. Ang dami nang nagbago sa ating dalawa. Ikaw, dalagang-dalaga ka na. Hindi na rin kita namukhaan kanina. Lalo kang gumanda. Ryan? Ako nga. Hindi kita nakilala agad. Ang laki rin ng pinagbago mo. Ikaw nga rin eh. Hindi ako makapaniwala. Ganyan ang itsura mo. Pero sa kilos at pananalita, ikaw pa rin ang batang musngusing nakilala ko noon. Nung minsan ako maligaw sa lugar nyo. Ngus-ngusin pala ha? Di ba nung makita kita, ay mga uling ka sa mukha. Paano? Nahirapan ako magpaningas ng kahoy noon. Kasi akong laging inaatasang magsaing ni nanay. Oo nga pala. Nasaan nga pala ang nanay mo? Di ka pa rin nagbabago. Itsura mo lang nagbago. Pero ugali mo ganun pa rin. Mananahimik ka lang kapag ayaw mong sagutin ang tanong ko. Kung kaya mo na, ihahatid na kita sa safe na lugar. Hindi ka pwedeng maabutan dito ng mga kasama ko. Kasama mo? Sino mga kasama mo rito? Hindi na nga ako mangungulit. Elena, gusto ko lang malaman mo. Ikaw ang ipinunta ko rito. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumama kina mama at papa sa Amerika. Dahil gusto kong hanapin ka. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon binata pa rin ako. Huwag ka nang babalik dito. Ha? Pero bakit? Pumunta ka na lang sa dati nating tagpuan bukas. Doon ko na lang sasabihin sa iyo ang lahat. Pasensya na kung malihim pa rin ako. Ayoko lang na mapahama ka. Kaya bilisan na natin. Kailangan makaalis ka kaagad bago pa sila dumating. Nagmamadali namang umuwi si Ryan sa kanila. Hindi niya alam kung bakit habang pauwi siya sa kanila ay nakaramdam siya ng kakaiba. Tila ba takot na takot siya. Sa isip niya, wala na siyang pakialam kung anuman ang madaanan niya. Basta ang tanging nasa isip niya lamang,
makabalik kaagad sa bahay ng lola niya bago pa magdilim ang paligid. Subalit, ganun na lamang ang gulat niya sa kanyang natuklasan. Iba ang nangyari sa realidad ng buhay. Nagkakamali na siya, Mama. Ang apo ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Anong nangyari? Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari? Mabuti na lang sinundan kita. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa'yo sa gubat, baka nilapa ka na ng mababangis na hayop. Apo, kumusta na ang pakiramdam mo? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit natagpuan ka ng tito mo sa gitna ng kagubatan na nakahandusay? Buti na lang at buhay ka pa. Paano na lang kung napahamak ka? Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari? Pero bakit parang totoo ang mga nangyari? Hindi maganda ito. Kailangang maagapan natin ito, Igme. Bakit po ba? Pinaglaruan ka ng aswang. Kung hindi mo alam ang nangyari sa'yo, maaaring pinaglaruan ka ng mga aswang. Lola, hindi po totoo ang Kung aswang. hindi totoong aswang, sabihin mo sa akin, paano ka napadpad sa lugar na yon? Ang lugar na kinatatakutan ng mga tao rito sa lugar natin. Dahil ang lugar na yon ay pinamamahayan ng mga aswang. Yun po ba ang dahilan kung bakit bigla na lamang kami nag-alsabalutan noon? Para lisanin ang lugar na to? Dahil sa pinaniniwalaan nyo, aswang ang pamilya ni Elena? Mama, bakit hindi na lang natin sabihin sa kanya ang totoo? Magtawag ka muna ng albularyo. Kailangan munang magamot siya. Ano mang maririnig niya mula sa atin, makakarating sa mga aswang yun. Kaya tawagin mo ang pinakamagaling na albularyo dito sa lugar natin. Lola, hindi ako pinaglalaroan ng mga aswang. Isa pa, hindi ako naniniwala sa aswang. Kung hindi ka pinaglalaroan ng mga aswang, sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo sa gubat. Bakit ka nakabulagta roon? Lola, Hindi ka makasagot. Dahil kontrolado ka ng mga aswang, Apo. Ayaw ka niya magsalita ng anumang tungkol sa kanila. Kaya hindi rin ako magsasalita ng anumang tungkol sa atin. Kailangang magamot ka muna bago ko sabihin sa iyong totoo. nasan si Lola? May pinuntahan lang. Sinundo siguro si tatay. Ganun ba? Insan, ano ba talaga totoong nangyari sa'yo? Nakita mo si Elena? Nagkausap ba kayo? Oo, Anong ginawa niya sa'yo? wala siyang ginawa sa akin. Iniligtas niya nga ako eh. Iniligtas? Saan? Nahulog kasi ako sa patibong nila. Sadya raw nilang ginawa yon. Para takutin ang sinumang maglalakas ng loob na salakayin sila. Nakita ko siya, insan. Ang ganda niya na ngayon. Wala akong nakitang bakas ng pagiging aswang niya. Tama nga si Lola. Naaswang ka nga. Hindi nga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi. Ha? Bakit naman? Iba kasi ang kwento mo sa nakita namin ni tatay nang balikan ka namin. Nakahandusay ka sa gubat. Kaya malamang na totoo ang sinabi ni tatay na may ginawa sa'yo ang mga aswang. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, insan? Kasi nga, iba ang kwento mo sa nakita namin. Kung nahulog ka sa patibong, bakit kahit isang galos, wala ka man lang natamo sa katawan? Iyan nga rin ang ipinagtataka ko eh.
Kasi nung nagkausap kami, minadali niya ako umalis. Ayaw niya raw ako maabutan ng mga kasama niya. Hindi ko nga rin talaga lubos maisip. Kasi nang nagmamadali na ako, pagdating ko dito, pagising ako, hindi ko alam kung panaginip lang ba talaga yun o pero parang totoo yung nangyari sa amin. Isa pa yan eh. Kahapon ka pa walang malay nang dinala ka namin dito. Kaninang umaga ka lang nagising. Kaya naniniwala talaga ako kay Lola. Kahapon nangyari? Oo, Anong oras na ba, Insan? mag-aalauna na. Kailangan ko na umalis. Ha? Saan ka pupunta? Magkikita kami ngayon ni Elena. Ito yung oras na sinabi niya na magkikita kami. Hindi ka pwedeng umalis. Magagalit sa akin si tatay at si Lola. Hintayin mo na lang sila, Insan. Hindi pwede. Magkikita kami ni Elena. May sasabihin siya sa akin. Lamang hindi niyo sinasabi sa akin ng totoo. Sa kanya ko na lang aalamin ang dahilan kung bakit kinatatakutan sila ng mga taga rito. Wala nang nagawa si Gomera para pigilan ang pinsan niyang si Ryan. Nagmamadali itong umalis upang makipagkita sa babaeng matagal niyang hinanap. Dito lamang siya maniniwala kung totoo nga ang sinasabi ng pinsan nitong si Gumi sa kanya. Buo na sa isip nito kapag nakita niya nga ang babae, isa lang ang ibig sabihin noon. Totoo nga ang nangyari sa kanya sa gubat. Elena? Akala ko hindi ka na darating. Mundi ko na nga makalimutan. Pasensya ka na ha. Ang dami kasing nangyari sa bahay ni Lola. Pinaniwalin nila akong panaginip lang lahat. Pero sa akin, malinaw na malinaw ang lahat. Nagkita tayo kahapon. Sinabi mo magkita tayo rito. Ang pagpapakita mo sa akin ngayon, patunay lamang na hindi pa naginip ang nangyari kahapon. Hanggang ngayon, pilit ka pa rin inilalayo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang lola mo ang may pakana ng lahat ng ito. Ha? Teka, paano ang lola ko? Nung araw na malaman niya na nagiging malapit ka sa akin, walang kaplanong-planong iniliw ka sa akin. Ayaw niyang magkaroon ng kaugnayan ng pamilya namin sa inyo. Lalo na nang malaman niya na gusto mo ako laging nakikita. Bakit alam mo? Dahil sinugod ng lola mo ang bahay namin. Galit na galit siya. Isinumpa niya sa nanay ko na kahit kailan, hinding-hindi tayo magkakaroon ng ugnayan sa isa't isa. Ang lungkot-lungkot ko nun. Akala ko, hindi ko makakaya na mabuhay ng wala ka. Pero hindi ako pinabayaan ni inay at itay. Ganoon na din si lolo. Sinabi niya sa akin na kung tayo ang nakatakda, darating ang araw, ang tadhana na ang gagawa ng paraan para bumalik ka. At hindi kailanman mapipigilan ni numan ang tadhanang nakaukit sa ating mga palad. At tadhana na ang gumawa para makabalik ako sa'yo. Hindi pa rin ba nagbabago ang nararamdaman mo para sa akin? Hindi, Elena. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Tama ka. Tama ang lolo mo. Tadhana na ang nagbalik sa atin sa lugar na to. Lumipas man ang mahabang panahon, pinagtagpo ulit tayo sa lugar na to. At ipinapangako ko, hindi kita iiwan. Hindi tayo magkakalayo. At walang sino man ang pwedeng makapagpalayo sa atin sa isa't isa. Paano ang lola mo? Hindi niya na ako makukontrol ngayon. Kung noon,
Hinayaan ko lang sila sa mga desisyon nila dahil bata pa tayo noon. Hindi ko pa kaya magdesisyon para sa sarili ko. Pero ngayon, nasa hustong gulang na ako. Hinayaan na nga ako ng mga magulang ko na magdesisyon para sa sarili ko. Sila mismo nagkumbisi sa akin. Balikan ko raw ang mga bagay na hindi naging malinaw sa akin. Kaya ngayon, nagbalik na ako. Ikaw talaga ang sadya ko, hindi ang lola ko. Kung nagawa niya tayong hadlangan noon, hindi malayong gawin niya. Hindi na ngayon. Ryan, Kung noon, hindi kita na ipagtanggol, hindi kita na ipaglaban. Ngayon, ipaglalaban kita. maraming salamat, Ryan. Patawad kung hindi kita na ipaglaban noon. Patawad kung wala akong nagawa noon, kundi ang maging sundot-sunuran lamang sa kanila. Ang mahalaga yung ngayon. Tama si Lolo. Hindi kailanman mapaglalabanan ng tao ang tadhana. May nais lamang sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Gusto ko lang sana malaman kung bakit takot na takot ang mga taong pag-usapan kayo. Ilang taong napagtanungan namin tungkol sa inyo, pero takot sila magsalita ng kahit na anuman. Dahil na brainwash sila ng lola mo. Anong... Hindi ka lang inilayo sa akin ng lola mo. Siniraan niya pa kami sa mga tao. Pinaniwala niyang mga tao na aswang kami. Ang buong angkan namin, pinaniwala niyang aswang kami. Hindi ko alam kung bakit sukob hanggang langit ang galit sa amin ng lola mo. Namumuhay kami ng maayos. Hindi kami nakikialam sa inyo kahit kaunti. Pero noong makita niya kami, kulang na lang ipapatay niya kami. Ang hirap ng buhay namin. Wala kaming pinagkaiba sa mga rebelde. Patago-tago kami. Lalo na kapag naniniwala na ang mga tao na aswang nga kami. Bakit hindi niyo pinatunayan sa mga tao na hindi kayo aswang? Ayaw na naming maulit ang nangyari kay Lola. Anong nangyari sa lola mo? Siniraan ng lola mo. Pinaniwala niyang mga tao na aswang kami. Kaya kinuyog kami noon ng mga tao. Itinali nila at pinatay si Lola. Gusto naming kumante, pero wala kaming magawa. Kaya napagpasya ni Lolo na magpakalayo-layo na lang kami. Pero ngayon nandito kayo. Dahil wala kaming malilipatan. Ito na lang ang natatanging lupang pag-aari ni Lolo. Ano palang dahilan kahapon? Bakit ayaw mo ko maabutan ng mga kasama mo? Hindi ko kontrol ang galit nila. Hindi ko rin maiaalis sa kanila ang katotohanan. May galit din sila sa lola mo. Sa walang tigil nitong paninira sa amin. Kapag nalaman nilang apo ka ng may utak ng pagpatay sa lola ko, hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin sa'yo. Salamat. Ngayon, malino na sa akin. Si Lola ang problema. Ang tanging pakiusap lang namin, tigilan na nila ang paninira sa amin. Gusto naming mamuhay ng payapa sa lugar na to. Lalo na sa aming sariling lupain. Huwag sana nila kaming alisan ng karapatan sa sarili naming lupain. Pinaniwalaan ni Ryan ang mga sinabi ni Elena para sa kanya. Nabigyan ng linaw ang mga tanong sa kanyang isipan. Masayang-masaya siya sa pag-uusap nila ni Elena. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang nararamdaman mula noon hanggang ngayon sa paghaharap nila. Kahit 12 taon na ang nakalilipas, pakiramdam nila ilang saglit lang silang nagkalayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, umuwi na si Ryan
at ganun na lamang ang gulat na kanyang naratnan. Mabuti at nakabalik ka na. Bakit sila nakatitig sa akin? Ewan ko. Lapitan mo na si Lola. Sige. Lola, Igme, ang albularyo. Simulan mo na ang orasyon. Sa ngalan ng Diyos, bawiin ng masamang espiritong lumulukop sa katawang ito. Labayas ka, aswang! tama na yan. Walang masamang espiritu o aswang na lumulukob sa akin. Lola, ano bang ginagawa niyo? Ryan, kailangan nating gawin ito para maalis ang kapangyarihan ng aswang na lumulukob sa'yo. Bago pa maging huli ang lahat at kunin ka sa amin ng mga aswang, hindi ako papayag na mangyari yon. Hindi na ako papayag na may isa pa sa pamilya natin ang mawala at makuha ng mga aswang. Tama na, Lola! Huwag mong sisigawan ang lola mo. Isa ka pa dito. Sinakyan mo ang lahat ng kalokohan ni Lola. Kahit alam mo ang totoo. Bakit hindi mo siya pinigilan sa mga kalokohan niya? Kahit alam mong mali siya. Tama na! Kayo ang tama na. Palabas niyo lang to, Lola. Alam kong wala namang aswang. Bakit ba lagi niyo nang sinisiraan ang pamilya ni Elena? Pinalalabas niyo na lahi sila ng mga aswang. Kumalma ka! Pakinggan mo ang sasabihin ng mama! Hindi! Hindi dito, Igme. Gusto kong malaman ng totoo. Bakit yung ginagawa ito? Anong kasalanan ng pamilya ni Elena sa inyo? Tomas, ituloy mo ang orasyon. Kontrolado siya ng aswang. Alam kong may orasyon na ginawa sa kanya ang aswang kaya siya nagkakaganyan. Sige. Subukan yung ituloy yan. Itatapon ko ang lahat ng gamit nyo. Gusto kong malaman ng totoo, Lola. Bakit suko hanggang langit ang galit nyo sa pamilya ni Elena? Hindi na kayo makakapagkaila sa akin. Sobra ka na, Ryan! Hayaan mo siya, Igme. Panahon na rin talaga para malaman niya ang totoo. Ang lahat ng ito ay may kinalaman kay Andres, ang lolo ni Elena. Anong kinalaman ng lolo ni Elena? Kasintahan ko siya noon. Matalik kong kaibigan ng lola niya. Buong buhay ko, inukol ko sa pagmamahal sa kanya. Masaya kaming dalawa noon at masayang bumuo ng mga pangarap na pamilya. Nakahanda na ang lahat para sa aming kasal. Nasa simbahan na kaming lahat. Nang walang Andres na dumating, masisisi mo pa ako kung maging sukdulan ang galit ko sa kanilang dalawa. Isang buwan matapos ang nakatakda sana naming kasal, nabalitaan kong nagsasama sila ni Rosa, ang lola ni Elena. Kaya mula noon, isinumpa ko sila. Kailanman, hindi sila magkakaroon ng ugnayan sa pamilya natin. Kaya ba nagawa niyo sa lola ni Elena ang ipagkalat niyo na lahi sila ng mga aswang? Kaya kinuyog siya ng mga tao at pinatay? Naipunla na pala sa isipan mong kasinungalingan niya. Ang totoo, lahi sila ng aswang. Walang kinalaman sa galit ko sa pagkakapatay sa kanila ng mga tao. Aswang talaga si Rosa. Ginayuman niya si Andres, kaya sumama ito sa kanya. Si Andres ang una kong pag-ibig. Nang iwan niya ako at magpakasal kay Rosa, nasaktan ako ng labis. Lahat ng ito nangyari dahil sa galit at puot na nasa puso niyo. Dahil sa galit na yun, may ibang taong nawala. Hindi siya tao! Aswang talaga siya! Ako, Apo. Ako ang paniwalaan mo. Nilalason ka lang ng Elena na yon. Marahil gagamitin ka lang sa paghihiganti nila sa akin. Hindi ako makapapayag. Hindi ka nila magagamit sa paghihiganti nila sa akin.
Hindi! Mama, umalis si Ryan. Malamang pupunta siya sa pamilya ni Elena. Sundan mo. Gawin mo ang lahat para makabalik siya rito. Pero mama, Sundan mo! May pagkakataon pa tayo para magkahiwalay sila. ano naman bang pinaplano ninyo? Basta gawin mo ang lahat para wag siyang makausap ng lolo ni Elena. Sige na! Sundan mo na! Pilitin mo huwag magkausap ang pamangkin mo at ang lolo ni Elena. Lalo lamang siyang mabibrainwash ng mga aswang na yun. Pero di ba, ang sabi mo kanina, kasintahan mo siya dati. Hindi naman siya aswang. Susunod ka ba? O hindi? Susunod na. Bilisan mo! Opo, mama. Kung inaakala niyo magtatagumpay kayo, nagkakamali kayo. Hindi niyo maaagaw sa akin ang apo ko. Sa gagawin ko ngayon, tingnan ko lang kung naisin niyo pang maging bahagi ng pamilya namin. Kinasusoklaman ko kayong lahat. Lahat ng pamilya ni Andres at Rosa. Kinasusoklaman ko kayong lahat! Nandito si Lolo. Salamat. Salamat at makakausap ko na po kayo. Maiwan ko na muna kayo. Sige. Ipaghanda mo siya ng makakain. Kahit wag na po. Naunawaan kita. Marahil, hindi pa buo ang tiwala mo sa pamilya namin. Gusto ko lang po marinig ang paliwanag niyo. Kung bakit kayo nagkahiwalay ng lola ko. Naway, paniwalaan mo ako. Pero hindi kita pipilitin. Dahil lola mo siya. Gusto ko lang po marinig ang side ninyo. Narinig ko na ang side niya. Ang totoo. Kaya hindi ako tumuloy sa pagpapakasal sa lola mo noon dahil nalaman kong ginayoman niya pala ako. Kaya pala madaling mahulog ang loob ko sa kanya. Mabuti na lang nakagawa ng paraan si Rosa para matanggal ang gayuman niya sa akin. Siya lang naman ang mapilit na magpakasal kami. Kaya nga nang matauhan ako, hindi ko talaga siya sinipot sa kasal. Dahil si Rosa ang totoo kong mahal at hindi siya. Kaya nang malaman niyang nagsasama na kami ni Rosa, hindi siya tumigil. Gumawa siya ng paraan para siraan kami. Ang lola mo, ang totoong aswang. Nang malaman ko ang sikreto niya, gumawa siya ng paraan para siraan kami. Hindi niya lang ako magawang patayin dahil mahal niya ako. Naisip niya kasi noon na ipagsasabi ko sa iba ang totoo. Kaya kahit ikapahamak ni Rosa, wala lang sa kanya. Totoo po bang sinasabi niyo? Aswang ang lola ko? Oo. Ang lola Selena mo ang aswang. Tapos binaliktad niya kami. Pati ang tsuin mong si Igme. Naniniwala sa kanya. Sa takot nitong mawalan siya ng mana. Pero ang totoo, wala naman talagang ari-arian na ang lola mo. Kaya kapag nalaman ito ng tito mo, magwawala ito sa galit. Dahil buong buhay niya, pinagsilbihan niya ang huwad niyang lola.
Ngayon malinaw na sa akin ng lahat. Napagtagpi-tagpi ko na ang mga kwento, ang mga katotohanan. Hindi kita pipiliting paniwalaan ako. Basta yun ang totoong nangyari sa amin. Basta ang hiling lang sana namin, manahimik kami. At wag nang guluhin pa ng lola mo. Naging malinaw na kay Ryan ang lahat nang marinig niya ang side ng Lolo Andres tungkol sa mga nangyari sa nakaraan at mas pinaniniwalaan niya ang side ni Elena kesa sa kanyang lola na noon pa man ay sobra na ang higpit sa kanila. Buong basya nitong tutuloy siya sa lumang bahay nila at hindi na sa bahay ng lola niya. Dismayado ito sa kanyang natuklasan. Samantala, ang panandaliang kalayaan sa buhay ni Elena kasama si Ryan ay muling magugulo dahil may maghahasik ng lagim. Nang gabing mamasyal sila ng dalaga. Ay, ang guwapings ng auto ko sa unahan. Parang pumipinto siya sa akin. Huwag ako. Tuyot pa naman ako ngayon. Ay, ininadadya ako na parang gusto niya akong sumunod sa kanya. Ay, gusto magpa-chorba. Hala, tumubo siya sa madamot mapunong parte nitong park. Hindi kita urungan, Papa. Sandali! Insan, ano ginagawa mo dito? Bakit pustorong-pustora ka? Gwapings na gwapings Maiwan ko muna kayo. Sandali lang. Anong nangyari doon? Bakit parang hinahabol ng 10 bakla at takot na takot? Baka magsumbong yan sa lola mo. Malaman niya na nandito tayo. Hindi yun. Alam ko sa akin ang katapatan niya. Hindi niya ako magagawang isumbong kay Lola. Sana nga. Pero duda pa rin ako sa kanya. Sa mga kinikilos niya kanina. Para bang may gagawin siyang hindi maganda. Ay, ewan. Pasensya ka na ha. Mula kasi pagkabata, bibihira na kaming magtiwala sa tao. Lalo na sa may kahina-hinalang kilos. Kung hindi niya tayo sinusundan o tinitiktikan, bakit siya nagawi rito? Tapos bigla na lang umalis. May aswang! Oh, may nananalakay na aswang. Baka yung humahabol kay pinsan. Tara na, umalis na tayo rito. Alika, tulungan natin. Kawawa naman. Kailangan niyo ng tulong. Bitiwan mo ako! Ayaw kang aswang ka! Kailangan kong mapuna ng kumakalam kong sikmura. Sariwang dugo. Maingay ka! Ngayon, wala nang makakapigil sa ginagawa ko. Ano? Kayo ang aswang na nambibiktima. Kayo ang aswang. Tapos ang pamilya namin ang pinagbibintangan mo? Wala kayong magagawa. Hindi kayo paniniwalaan ng mga tao. Kayo ang may lahing aswang. Dahil ibinibintang mo sa amin. Ngayon, mananagot ka sa kasalanan ginawa mo. Hindi ka magtatagumpay. Nandun ang aswang na humahabol sa akin!
Siguro nyo! Patayin ang aswang! Patayin! Hayan! Hayan ang aswang! Siya ang pumatay sa tao yan! Teka, Elena? Nakita na ninyo mga kababaryo ko. Ngayong nandito na naman ang apo ko. Namimirwisyo na naman sila. Patayin niyo ang babaeng yan! Hindi totoo yan! Ryan, alam mo kung anong totoo. Alam mo kung sino ang aswang. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin niyo ang babaeng yan! Sandali! Ipagtatanggol mo ang babaeng yan, apo! Kitang-kita ng ebidensya. Winakwak niya ang tiyan ng baklang yan. Kinain niya ang lamang loob. Maya-maya'y darating ng mga pulis. Gawin niyo ang nararapat. Patayin niyo yan. Dahil kapag nahuli yan ng mga pulis, hindi niyo na mapapatayan! Anong ibig sabihin nito, Gomer? Alam mo bang pwede ka rin kasuhan? Sa pagtulong mo para siraan si Elena. At palabasing siya ang aswang. Pero ang totoo, kayo lola ang aswang! Anong... Ay, tako, paano nangyari Ano kabo? Sinood niya si Nina ang aswang! Abay, totoo ba yan? Insan, mamili ka. Magsasabi ka ng totoo. O magiging katulad ka ng ama mo na naging sunod-sunuran sa kanya. Maging kasangkapan ng kanyang kasinungalingan at paninira sa mga inosenteng tao. Ano bang nangyayari sa'yo, Ryan? Tuluyan ka ng ginamitan ng kapangyarihan ng kampo ng mga aswang na yan. Na maging ako na lola mo, susuwakin mo? Kailanman, hindi ko naramdaman ang pagiging lola mo sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Kayo, ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi nyo pa siya patayin? Sige, subukan niyong gawin yan. Pananagutin ko kayo kapag namatay si Elena. Ryan, Huwag ka mag-alala. Hindi na mauulit ang nangyari sa lola mo. Hindi ko napapayagang maulit sa'yo yon. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na kayo. Pero kailanman, hindi ako nangungunsinti ng mga maling tao. Kahit lola ko pa kayo. Mas mabuti pa nga ang ibang tao. Nararamdaman ko pagmamalasakit nila. Pero sa tunay kong kadugo, pilit niyo kong inilayo sa taong mahal ko noon. Na dapat sana'y hanggang ngayon nararanasan ko ang kaligayahan. Ryan, nandito na ako. Igme, ipagtanggol mo ko sa walang hiya mong pamangkin! Tama na, Mama. Ano yung mga dala ninyo? Tito Igme, ibuhusin niyo na ang mga dugo ng hayop na pinananabikang sipsipin ng mga aswang. Kapag walang nagbago sa katauhan ng lola, pahihintulutan kitang patayin ako o ipakulong. Nagpapapaniwala ka sa pamangkin mong nilaso na ng aswang ang isipan? Pero Mama, sige na Tito, para magkaalaman na kung tama ba ang pinagtatanggol mo siya. Baka hindi mo nga rin alam na hindi ka niya totoong anak. Ginawa ka lang niyang tau-tauhan. Huwag mong gagawin yan, Igme. Huwag mong ibubuhos ang mga dugo na yan! Bantayan niyo mabuti! Ngayon niyo malalaman ang katotohanan. Kung sino ang totoong aswang o kung sino ang totoong masama. Sige na Tito, ibuhos niya! Gome, tulungan mo ko. Opo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nilaso na nga nilang isipan ng apo ko. Hindi. Paano ako makakalis dito? Makikita nila kung sino ko. Hindi ako makapapayag! ibuhos niyo na sa kanyang katawan ang huling dugo! Wag! Oh! Ah! Ah! Tingnan niyo! Siya nga ang tunay na aswang! Ay, naku!
Tuluyan na ngang nagbago ang kanyang anyo. Nangulubot ang katawan, humaba ang mga kuko sa paa at kamay, naging tila hugis baboy ramo ang kanyang muka. Patulis na hugis ang mukha nito. Naging mabalahibo din ang kanyang katawan hanggang sa hindi na nito makontrol ang kanyang sarili bilang aswang. Sinipsip nito ang mga dugong nabuo sa lupa na tila ba pinanghihinayangan niya sa takot naman ng mga tao. Inilabas nila ang kanilang mga armas at mga sibat na dala. Handa na sila sa pagsalakay sa aswang hanggang sa dumating na rin ang mga pulis. Doon na nanlaban ang aswang. Nagtulong-tulong na ang mga pulis at ang taong bayan. Dahil sa nanlaban nga ang tunay na aswang, napilitan silang gamitin ang kanilang mga armas at napatay nila ang aswang sa tulong ni Andres na nagsiwalat ng buong katotohanan na pinaniwalaan naman ni Ryan. Nalantad ang katotohanan sa lahat. Tila nakalaya sa mapang-alipustang mundo ang pamilya ni Elena. Nabura naman sa isipan ni Ryan ang kasinungalingan na sa Elena ang kanyang childhood sweetheart ay napalitan ng katotohanan na ang kanyang lola ang tunay na aswang. Matatahimik na tayong lahat para kaming nakalaya sa pagbabanta ng mga tao at sa pag-aakala nilang aswang nga kami. Maraming salamat sa iyo, Ryan. Sa lolo mo tayo dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman ng totoo. Hindi matitigil ang kasamaan ni Lola sa bayang ito. Tunay nga ang hangarin mo sa apo ko. Handa mo siyang ipaglaban kahit kamatayan. Kahit pamilya mo pa ang hubadlang. Mahal na mahal ko po si Elena at handa ko pong gawin ang lahat. Ipaglaban lamang ang pagmamahala namin. Tunay nga na ang kapupuotan, maraming kaguluhan ang ibinubunga. Pero ang pag-ibig, pumapawi ng maraming kasalanan. Ang tunay na kabutihan ay magwawagi. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Napatawad na namin ang lola mo. Sa mahabang panahong paninira niya sa amin sa harapan ng mga tao.